Simula kasi nung sumali ako doon sa reality show na yun. Pinaka-insecurities na meron ako, yung past ko. Huwag muna tayo man-judge kung hindi pa natin talaga kilala yung tao. Happy birthday, happy birthday! Happy birthday. Pinaka-challenging part siguro is yung pagdating ng conditioning namin. Conditioning mentally and physically. Kasi pinaghahandaan talaga namin na ihaharap yung sarili namin sa maraming tao pag nag-debut kami. So kailangan talaga ready kami. May kakaibang angle ako na ano. Like, mahirap sa training. Anong angle yan? Yeah. Kasi, alam naman natin nga, intense yung training. Like, mapapagod ka talaga. Kumbaga, dance, attend ka everyday. O, baka gising ka ng maaga para mag-training. Tapos alam mong, kunyari, mag-workout kayo. Yung siya, parang paano mo makikip yung passion, yung paano ka excited pa rin pupunta everyday. Na hindi mo feel na, magte-training na naman kami. So like, sa mentally and discipline din siya. Yeah. Kasi for me, yun yung challenge eh. Wala kaming coach na tumututok sa amin. Walang taong na araw-araw kasama namin sa training para tignan kami kung ginagawa ba namin ng maayos yung trabaho namin. Doon pumapasok yung consistency for me na kahit kami-kami lang, gagawin namin siya ng maayos. Di namin parang kahit walang taong nakatingin sa atin para i-report na, sila po, ginagawa nila ng maayos to. Kailangan Okay naman yung mag-push, ginagawa. Wala. Kahit may mata man o wala na nakatingin sa amin, gagawin namin siya kasi kami yung nangangarap eh. Kami yung magpe-perform, hindi yung management yung magpe-perform sa harap ng aming tao. Kailangan namin siyang i-push bawat isa na gawin namin ng maayos. Tsaka we know na challenging talaga yung mga training, ganun. Pero kasi ako pinaguhugutan ko nung parang pre-debut pa lang namin. Like, wala pa kaming other ganaps. And everyday nagte-training kami. And wala na kami ibang pinangarap before kundi mag-debut. So, nung time na nagte-training kami for debut, parang ang pumapasok sa isip ko is, ito yung ginusto namin eh. So, parang mas nakaka-boost and motivate siya sa sarili. Kasi, tuwing iisipin ko yung pre-debut namin, parang yun yung nakaka-motivate lagi. Kasi all this time lagi, ginusto namin na mag-debut talaga. And ang sarap sa feeling kasi official group na kami. Like, dati hinihiling lang namin na yung mga gantong bagay, mga gantong projects sa amin, exposure. Saka, parang pinakamahirap din talaga sa naging process before kami mag-debut is yung pag-overthink ng bawat isa. Talagang magtatanong kami sa group chat na, ano ba guys, may balita na ba kayo? O tuloy ba natin to? Or ano bang next na ganap natin? May face talaga tayo na gano'n na nag-overthink yung bawat isa. Tapos, yung GC namin na Rive, lagi lang kami nagchat-chat doon. Or video call. Video call. Polar Boys. Polar Boys. Tapos ano pa nga yun eh, habang nagte-training kami, walang naka-silent sa amin. Walang naka-silent. Kasi nag-aabang kami na tumunog yung Viber. Yung notification. Tumunog yung Viber. Uy, ano yun? Pinapababa ba tayo? Pinapapunta ba tayo ng management? Gusto ba nila tayo makita? May balita ba? Kami, nasa training area lang kami, nasa training room lang. Nag-uusap, nag-training, parang gano'n. Pag tumunog, wala. Announcement lang. Tapos, ewan ko last week ba yun? Napag-usapan namin. Happy birthday. Happy birthday lang pala yung bati. No? Wait, 20 yung nag-chat. Happy birthday. Tapos last week ata napag-usapan natin na parang, grabe no, pati Holy Week dati, 2023. Walang tao sa ABS, walang management. Kasi wala. Humihingi lang kami ng slot for access and slot for training hall. Yung mga tao nagpapahinga. Kami, andun lang kami, kami halos kami yung tao sa ABS. Palong-palo. Grabe. Natatawa na nga lang kami. Kasi, yun yung napag-uusapan namin dati. Like, pakita natin na deserve natin yung binibigay sa atin. Kasi, mahirap na, yun nga, parang nakakahiyang manghingi kami ng opportunity. Tapos, di man lang nakikita sa amin na gusto namin yung ginagawa na. Ngayon dati, kasi parang very basic pa naman kasi yung skill namin sa sayaw. So parang
mula doon, parang hindi mo may imagine na ano eh, kakayanin mong oo, na mag-success. Mag-grow sa pagiging mag-grow. dancer. Hindi naman sa parang ano, like ini-imagine mo di mo kaya, pero like kung self-aware kayo, alam mo yung kakayanan mo at the moment. So, syempre may frustrations doon na pag, ba't di ko magawa agad? Ba't di nagko-connect yung utak ko tsaka katawan ko? So, ganun. Pero, at the end of the day, ano lang, parang trust the process. Kaya may training kasi kung di mo magawa ngayon, like kung tuloy-tuloy, baka kaya mo bukas, next week, next month. Kaya yun lang. Yan. Thank you na. Thanks Thanks to you. Thanks to everybody. Actually, same din eh. Pagdating din sa dance. Kasi pumasok ako ng group namin na talagang mas confident lang ako sa singing ko kaysa sa dancing. So, nung time na nagte-training kami, ang daming beses talaga na pinanghihinaan ako ng loob. Like, paano ba talaga? Pero, for me, parang kailangan mo lang talaga siya na tiyagain. Tapos, kailangan mo lang talagang aralin. Tapos, bigyan mo ng oras. Tsaka wag mong kalimutan na parang mahal mo yung ginagawa mo. Nag-e-enjoy ka doon. Kaya, thank you rin sa aking mga members. Kasi sila lang din yung nagmo-motivate sa akin. Yan, si Coach Dre, si Russo. Ayun din talaga yung Dedication. Kumbaga sa grupo kasi natin, maaaring mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, pero yung mga nakapaligid sa'yo, Hindi sila mawawala ng tiwala ng sa'yo. tiwala sa pa-members nila. So, ayun, talagang pagka may iba talagang tao naniniwala sa'yo, especially dito within sa circle natin, doon talaga pumapasok na hindi talaga kami pwedeng tumigil o sumuko sa ginagawa namin. Kaya yung mga doubts na yan, normal yan, pero kung paano namin naharapin ng magkakasama, mas doon kami nagpo-focus. Simulan ko muna. Parang ako, feeling ko wala akong, may sinacrifice ba ako? Pero for, Oo naman! gusto ko, hindi siguro halimbawa, example, sinacrifice ko oras. Pero gusto ko tong ginagawa ko eh. So, I feel like wala lang siya sa akin. I mean, gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko ngayon eh. So, I'm super grateful talaga na nandito ako sa Rive. How about ay may tanong, ang naging Ano yan? ghost. Ba't ikaw yung So eto nga, may tanong, how about like di ba ang pathing mo kasi dati is para mag-acting, kumbaga, parang as an artista binibuild up. Pero na group ang ngayon ang landas. Pero kasi yung acting kasi, simula kasi nung sumali ako doon sa reality show na yun, since I know K-pop, gusto ko nga maging idol someday, I'm inspired, ganun. Iba yung naging effect sa akin nung pagka ko doon sa reality show na yun eh. Kaya parang kahit na nag-acting ako before, I'm doing it. Pero parang feeling ko talaga, hindi ako masaya mag-acting, ganun. Parang mas gusto ko pang ipakita yung sarili ko, mas gusto ko pang ipakita yung talent ko when it comes to performing sa talent or kung paano ko dalhin yung sarili ko. Kaya, ayun, mas gusto ko talagang mag-group. Ako parang alam ko na yung sa akin. Kasi before, nasa dance community po ako dito before. Tapos parang talagang yung simula nung natuto ako sumayaw hanggang before ako nag-P-pop, binuhos ko yung time ko para magsayaw. And gusto kong mag-compete internationally na feeling ko yun yung naging biggest sacrifice ko kasi during training namin, nabigyan ako ng opportunity na mag-compete internationally dun sa group ko before, which is yung TPM, na hindi ko kayang i-let go yung training namin kasi alam kong dapat nagpe-prepare kami for our debut. And yun lang. Parang matagal ko din pinangarap na mag-compete internationally pero dahil, ayun nga, mas priority ko is yung P-pop group or yung group namin na Rive. You had to Yun. make a decision. Yeah. Yes. So, yun. For me kasi siya eh, yung connect siya sa sinabi ni Dre.
Wala kasi kami deadline before. Hindi namin alam kailan ba talaga kami magde-debut. Ang alam lang namin, nagte-training kami. Binubuo kami as a group. So, madami kaming opportunities na sinacrifice kasi wala talaga kami alam. Ang alam na namin, nagte-training kami. So, di namin alam kailan ba namin kailangan to, kailangan namin to, ito, matapos to agad. So, yung kay Dre, parang, di siya nakasali ng competition niya international kasi nandun nga kami sa training namin. Kung tutuusin, dapat pwede pa siyang sumali doon kasi last year lang kami nag-debut. Tapos 2023 yung mga kaganapan na yun. Tapos pagdating naman sa akin, pwede pa pala dapat ako umuwi sa amin. Dapat hindi ako nakatambay lang sa Manila. Kasi yung training namin, kahit paano kasi yung training na yun, ang laking ambag para sa kung ano meron kami ngayon. Kung ano yung ride ngayon para mag-perform. Yan, para sa akin siguro yung nasacrifice ko talaga is yung time ko with my family. Kasi ako lang yung taga malayo sa amin. So sila nakaka-uwi pag weekends. Nakaka-uwi sila sa kanila. So ako, pag umuwi ako ng bahay, mag-isa lang ako, sa condo lang, ganun. So wala akong kasama masyado. Tapos, parang hanggat sa nasanay na lang ako. Before kasi parang nagda-doubt pa ako sa sarili ko. Or minsan, parang natatanong ko na yung sarili ko na, ano ba, deserve ko ba talagang, worth it ba talagang ubusin ko yung oras ko dito? Or dapat lang na kailangan kong gawin to para may magbunga sa pangarap ko. So for me yun, yung pinaka biggest sacrifice ko is yung time ko for my family. Ganito. Pero grabe. Sa akin, ano? Grabe nga. Grabe. Hindi, tinan mo naman yung outcome. Nakapag-compose siya sa iba't ibang artist. May bawi ang everything. Sa akin yung school ko po yung yung parang, school? Yung school. Hindi, kasi nung sa reality show namin, parang nagsuschool pa po ako nun. Pero like by the end, parang pinos ko muna siya. And then nagtuloy-tuloy na kasi nag-training na rin po kami. Actually, dapat graduate na ako last year ng college po. Pero like, pinili ko munang since like gusto kong mabuhos yung lahat ng oras ko and ayoko mawala sa focus muna sa group. So, parang pinili ko munang dito muna lahat ng time and attention ko. So, alam ko naman parang in the future kaya ko pa namang tapusin. Last 1 year, actually 2 years. Isang year tas isang sem ng third year, isang sem tas fourth year. Yeah, actually, may kanta rin kami tawag hakbang eh. Kumbaga, connected din nun yun. Kumbaga sa life, hindi tayo nag-uunahan. Una-unahan? Nag-uunahan. Unan. Kumbaga may kanya-kanya tayong pace. So, parang okay lang sa akin kahit like yung mga kasabayan ko, gumraduate na sila. Kasi may kanya-kanya naman tayong pacing and we're all winning in our life on our own ways. Ako naman siguro, since nabanggit nga ni Russo, very mapagmahal kasi ako sa pamilya ko to the point na hindi ako sanay ng Kumbaga kung merong isang tao sa reunion na makikita mo, ako lagi yung present doon. So parang, yun siguro yung pinakamalaking sacrifice ko. Moments with family and Quality time with pinsans, gano'n. Aunties. Very close kasi ako sa lahat talaga. Like, sa lahat ng reunion, ang unang mo talagang makikita ako. Tapos ako pa yung nagsiset din lagi. So, ayun, yun yung I think, pinaka nami-miss ko at pinaka biggest sacrifice ko. Feeling ko parang yung ako parang pinaka natutunan ko sa group namin ngayon or sabihin natin parang sa teamwork is maging considerate and sensitive sa bawat feelings ng bawat isa. So parang kailangan mo nang mag-ask before may ganitong gawin or parang kailangan mo muna or matuto kang mga musta kung okay ka lang ba or parang kailangan madamayan or parang maging sensitive, yeah. Considerate and sensitive. Yeah. Yun yung pinaka natutunan ko sa teamwork namin.
wag hindi ka na lang like everything na ginagawa mo, hindi na lang parang sarili mo lang yung yung iniisip mo. Parang kailangan mong maging, isipin mo rin yung Lima mga yung kagrupo pakiramdam mo. Ang nangyayari kasi lagi po, yung kung magkaka-clash is sa sa iba-ibang opinions sa mga bagay-bagay. Kunyari, we can do this thing ganitong paraan or ganitong paraan. Or nagkakaroon ng miscommunication na hindi pala ganun yung minimin na tao, pero ganun nagka-come off sa iba. Pero yung pinagdidebatihan naman is for the best din ng resulta ng grupo. So parang doon lang din kami nagkakaroon minsan ng ng pagtatalo. Pero paano namin na solve 'yun? Pinag-uusapan namin and talagang nag-ano kasi kami sa aming magkakapatid na hindi talaga kami pwedeng magtaas ng pride sa isa't isa. So darating sa point, syempre, magkakatampuhan yung dalawa. Pero hindi mawawala sa grupo na talagang, may messenger. Ito kasi yung side ni ganito, ito yung side ni ganyan. So, Minsan Viber. Viber? Hindi. Di ba? Messenger. Pero ang maganda since like ilang years na kami magkakasama, natutunan na namin yung Kung paano kung i-handle. yung bawat isa, like Alam na namin yung... alam niya na kunyari pag may gantong usapan, ayan magtatalo tong dalawang to. Pero Tapos gets mo tatawanan na lang namin. Tanggap na yung flaws ng Parang gets mo na ayan. Tapos may open forum. Oo. Tsaka yun yung maganda rin pag halimbawa nagkaroon ng mga diskusyonan or misunderstanding. Magigets mo na rin. Parang pag-uusapan na agad namin yun. Ayan, tulad yan. Pag-uusapan na agad namin. Tapos, or depende sa time. Bibigyan namin time, pero may time din na pag-uusapan na rin agad. Pupunta kami sa bahay ni Russo, tapos kwentuhan kami 5 doon. Parang communication is the key. Communication is the key. Tapos ayun. Kumbaga basic na sa amin mag-handle ng problema. Sanay na eh. Ikaw kasi, may nagsasabihin sa'yo. So kasi gusto ko lang malaman nila na kung gaano tayo, isa sa teamwork kasi natin yun. Yung parang kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, whenever may trabaho tayo, talagang isi-set aside talaga namin lahat ng yun. I think yun yung isa sa pinakamahirap na matutunan as a group. Kasi That's very- isa pumalya, mararamdaman kasi yun eh. Na parang, may isang malungkot. Ganun. That's very Gusto professional. kong balikan yung tanong sa sagot ni Dre kanina. Oo. Kung ano nga yung about sa ano yung pinaka natutunan mo sa group or anong masishare mo. Siguro, yung di ka pwede maging selfish sa grupo. Ewan ko, yun yung lesson na nakita ko or yun yung pinaka napulot ko sa grupo ito. Kasi once na pinaramdam mo sa grupo na, uy, may gagawin akong ganito, ito yung naramdaman ko, hindi naman ibig sabihin na i-invalidate ka ng mga tao. Pero, kailangan mong i-adjust din talaga sarili mo eh. Na parang, pag sinabi ko ba to, okay, gumaan yung naramdaman ko. Paano naman yung naramdaman nila? Parang ganun. So, kailangan talaga maging balance sa grupo. And, yung paano mo, yung time management, yun yung pinaka-importante. Kasi gets naman namin na bawat isa sa amin may mga personal life. Pero parang sa ngayon kasi ang nangyayari, mas parang hindi naman sa nakakalimutan, pero mas binibigyan namin yung time kung anong meron sa grupo. So, parang ang nangyayari nga, yung buhay namin umiikot sa grupo. So, ganun po siya. Kasi mahal namin yung ginagawa. Saka mag-isip kung ano yung mga consequences before yung actions natin. Parang gano'n. Ako dati ayoko talaga ng atensyon. Parang may takot po ako sa like pag ang daming nakakapansin sa akin, ganun. Kasi dati hindi pa ako ma-social media, hindi pa ako parang public eye person. Tapos minsan dati parang may stage fright ako. Parang hindi ko kayang ang daming mata sa akin. Pero ayun pa yung linearn ko throughout. Kasi yun nga naman, ang gusto ko mag-perform and ma-appreciate ng maraming tao, pero ba't ako natatakot? Which is contradicting. Pero ngayon po, ina-accept ko na Maraming titingin sa'yo. ayun lang. Patingin. Yung maging comfortable lang
na putting myself out there? Ako naman, parang before, ang insecurities ko kasi is mahilig ako mag-compare ng sarili ko sa iba. And ayun, throughout our journey, parang natutunan ako mag-focus sa sarili ko and sa kung ano yung mismong image lang ng grupo namin without competing. Ganun. Parang feeling ko mas nag-grow kami everyday pagka mas nilalabanan lang namin yung sarili naming thoughts. Kasi through that, parang na-realize namin sarili lang din talaga yung kalaban namin para mas maging magaling kami. Siguro ako po masasabi ko parang confidence. Ayun, parang sobrang hirap na hirap ako pagdating sa confidence ko before. Pero di ko naman masabi na I'm still working on it pa ngayon yung confidence. Pero masasabi ko na nag-improve ako, ganun. Para mas confident ako humarap sa mga tao ngayon with everything na nabuo ko na sa sarili ko. Pero process pa rin siya. Masasabi ko na hindi pa nagtatapos yung learning process. Parang kailangan maging open ka lang palagi sa kung paano mo i-enhance yung mga skills mo, tools mo sa sarili mo. Pero ayun, natutunan ko na kailangan mo lang talaga din na mahalin yung sarili mo. Kasi feeling ko kasi dati parang di ko kilala yung kung anong character ko ba talaga. Pagdating sa performing, ganun. Gusto ko mag-perform pero parang di ko alam kung ano bang character ko. Parang ang plain ko, ganun yung naiisip ko sa sarili ko. Ganun. Pero yun, I'm still working on it. Pero masasabi ko na mas nagiging confident ako habang patagal ng patagal. Ako naman, parang more on sa pagsasalita ko. Like, insecure ako kung makakasagot ba ako ng mga questions, kagaya ng mga ganitong time. Kung mako-compose ko ba yung mga sasabihin ko ng maayos. Doon ako parang naging insecure and conscious. Kasi lalo na lang ngayon parang may mali ka lang masabi. Medyo Nakakatakot na. Oo, nakakatakot na siya. So, lalo kong mas kinakabahan pag mga ganito. Pero, at the same time, ini-enjoy ko lang din kasi yung journey, doon naman natin nakukuha yung experiences natin. So, parang, the more you do it, the more you perfect it, or the more you... The more the Better. merrier. the more you Yes. Sa akin, yung pinaka-insecurities na meron ako, yung past ko. Kasi siguro may iba nakakaalam kung ano yung saan ako nanggaling from PBB to Dreammaker. Yung iba kasi kilala ako as Rive Russo na, pero yung may iba na kilala pa rin ako bilang Russo ng PBB. Ang pinaka takot ako laging nangyayari. Lagi ko naman ina-open sa kanila to na parang kinakatakutan ko is madamay sila sa past issue ko dahil part ako ng grupong ito, hindi nila tatanggapin yung Rive, parang ganun. May Russo dyan, wag na yan. Parang ang ko lang naman din is, alam ko namang mahirap patunayan yung sarili mo sa ibang tao or baguhin yung sarili mo sa mata ng ibang tao. Ang akin doon is, paano ko lang hindi madamay yung grupo ko sa imahe na meron ako. Yun lang, kasi alam ko na hindi na mababago yun eh. Ang akin na lang is, paano ko ingatan na hindi madamay kung anong meron kami. Kasi, for sure naman na yung past ng isang tao, hindi nagmamatter doon yung past, yung present na meron yung kami. Doesn't define. So, ayun. Kaya, siguro, times 10 na lang ako mag-effort para mapatunayan, hindi para sa lahat ng tao, kundi para sa sarili ko na, kailangan kong mag-move on para doon. Hindi ko na kailangan balikan pa yung dating ako. Parang ganun. Saka, like, para sa ibang hindi pa nakakilala kay Russo, feeling ko, wag muna Nakilala tayo... mo nga ako. Hindi. Siya po si Russo. Dali, wag muna tayo songwriter. wag muna tayong man-judge kung hindi pa natin talaga kilala yung tao. Yeah. Malay natin parang
iba na pala siya before sa ngayon. Yan. So, gano'n lang. Pero tama yun, pre. Yung mahirap kasing patunayan nga yung, alam mo yun, like hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay talagang magugustuhan ka ng tao. Kumbaga sabi nga nila, hindi ka para sa lahat. Diba? So, ayun, mas kilala mo rin naman yung sarili mo. And kami, mas kilala ka namin. Yeah, totoo nga yung parang improve for yourself. Kasi hindi mo na mapipilit yung yung perception ng mga tao. Pero kung alam mo sa sarili mo na like kung nagkamali ka man and inaccept mo na pag nagkamali ka and tinry mong mag-move forward from that. Yun yung importante. Yun Parang nga- hindi na mabigat sa'yo. Yun nga yung sinasabi na parang lahat, alam ng mga tao yung past mo, pero hindi nila alam yung process kung paano mo nalagpasan yung past mo. So, mas better na, alam mo yun, na wag na lang magpa-apekto kung ano man yung nakikita mo or nababasa mo. Kasi, ang mahirap dun, pag nagpadala ka sa kanila, ikaw lang din yung kawawa. Kasi parang masasayang lahat ng effort mo para hakbangan lahat ng problema yun. Tsaka iniisip ko din kasi may times na, halimbawa, pag nagrarant ka sa amin ng ganyan topic. Naging open up. Hindi, parang iniisip ko pag paano yung situation niya. Kung halimbawa ikaw yung nasa position niya. Mahirap talaga. Pero I feel like makakatulong talaga if you just focus on your own path. And syempre, alam ko naman na-appreciate ni Russo dyan yung mga nagtatanggol sa kanya. Itanggol. Oy! Hindi lang.